Papa Dudut. Mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ng Barangay Love Stories ngayon. Ako po si Clarine, 18 years old na sa kasalukuyan at isa ng senior high school student. Taga Alaminos City, Pangasinan, lumaki ako sa poder ng lola ko at ng tita ko. Sanggol pa lamang ako nang iwan sa kanila ng nanay ko. Kung ano man ang dahilan niya noon ay hindi ko na inalam pa dahil malinaw naman sa akin na hindi niya ako gusto na maging anak. Pero matapos kong malaman yung nangyayari sa nanay ko, nagbago ang tingin ko sa kanya. Tawagin niyo na lamang po sa pangalang Brenda. Siya po ang dahilan kung bakit sumulat ako sa inyo, Papa Dudut. Mula pagkabata, madalas akong nakakaranas ng panunukso na ampon daw ako. Tuwing may pa-meeting din sa school ay si Lola ang palaging pumupunta kaya mas lalong lumala yung panunukso sa akin ng mga kaklase ko. Nung una'y halos ayaw ko nang papuntahin sa school ang lola ko. Pero nung tumungtong na ako sa high school ay doon ko na-realize kung gaano ako kaswerte, Papa Dudut. Alam ko naman po na hindi lang ako ang anak na walang kinalakhang magulang. At maswerte ako na meron akong lola na tumayong nanay at tatay ko. Kaya naman hindi na ako naiinggit pa sa mga kaklase ko na buo ang pamilya. Bukod sa lola ko ay may mga tita rin ako na laging nakasuporta sa akin. Tuwing recognition day sa school ay present sila pareho. Halos hindi ko nga maramdaman na may kulang sa akin dahil palagi naman nilang pinupunan yung puwang sa pagkatao ko. Pero ang hindi ko alam, Papa Dudut, ay hindi rin pala naging madali ang buhay noon ng nanay ko. Saan ka na naman pupunta? Lalabas lang ako, ma. Huwag niyo sabihin pagbabawalan niyo na naman ako. Nakikita mo ba yung suot mo? Masisilipan ka na. Tsaka yung pangitaas mo halos nakalabas na yung dibdib mo. Wala ka man lang pagpapahalaga sa sarili mong bata ka? Alam niyo, ma, isipin niyo na lang yung gusto niyong isipin. Pero hindi po ako magpapalit dahil lang ayaw niyo tong suot ko. Gusto mo talaga yung nababastos ka, no? Bakit di ka nalang maghubad? Nahiya ka pa. Ma, pwede ba? Baka kung saan pa mapunta tong usapan natin eh. Kasalanan ko pa? Sa halip na tulungan mo ako sa mga gawain dito sa bahay, inuuna mo pa yung paglalakwatsa mo. Puro ka party. Sino kasama mo doon, ha? Sino pa? Eh di mga kaibigan ko po. Kaibigan o baka naman mga lalaki? Sa itsura mo yan, sigurado ako na pagpepiestahan ka ng mga mata nila. Tapos gustong-gusto mo naman. Eh di sana nagbenta ka na lang ng katawan mo para kumita. Talaga ba, ma? Sa inyo pa manggagaling yan? Masisisi mo ba ako? Tignan mo nga yung sarili mo, mukha kang bastusin. At ano ho ba ang dapat kong suotin? Mahabang bestida na may mahabang manggas? Tapos kamay ko lang yung nakikita? Sana ho, pinasok nyo na lang ako sa kumbento. Sana nga. Baka sakali magtinu ka ron. Hindi ka sana ganyang kabastos kung sumagot-sagot sa akin. Alam nyo, kahit balutin ko pa yung sarili ko, kung may manyak sa paligid ko, mababastos at mababastos pa rin ako. Wala sa pananamit yun. Oo, tama ka. Wala nga sa pananamit yon. Pero pwede mong maiwasan yung mga ganong sitwasyon kung hindi mo sila bibigyan ng motibo. Sa tingin mo sinong lalaki ang hindi matutukso kung ikaw na mismo naghahain ng sarili mo sa kanila? Nung kabataan ko, hindi kami pinapayagan. Yan yung mahirap sa inyo eh. Wala kayong tigil sa pagkukumpara. Nung panahon namin, ganito. Nung panahon namin, ganyan. Magkaibang henerasyon tayo ng kinalakihan, ma. Hindi yun ang pinupunto ko. Ang sa akin lang, bigyan mo naman ng dahilan yung mga tao sa paligid mo para irespeto ka. Ma, kung gusto nila akong irespeto, kusa nilang ibibigay yon at hindi ko na kailangan pang hingin sa kanila. Sige, gawin mo yung gusto mo. Pero huwag kang hihingi ng tulong sa akin pag nabuntis ka dahil dyan sa kalandian mo. Hindi ako ganun katanga para magpabuntis, ma. Nasasabi mo lang yan kasi hindi pa nangyayari.
Pero kapag nandyan na, sigurado kung hihingi ka rin ng tulong sa akin. Dami niyo pang sinasabi? Makaalis na nga. Tama, umalis ka na nga. Mas maganda nga siguro kung di ka na babalik. Buisit ka. Lagi niyo namang sinasabi yan. Nakakaumay na, Ma. Kung nauumay ka na bakit hindi ka pa lumayas dito? Mas mabuti na nga yung wala ka para wala nang sakit sa ulo. Hindi mo gayahin yung ate mo. Kita niyo na? Kahit naman anong gawin ko, ako pa rin lagi yung pasaway niyong anak. Si ate yung matino, si ate yung mabait, lahat na. Tapos ako yung patapon yung buhay. Tama, di ba? Buti naman alam mo. Hindi ko na pala kailangan ipamukha sa'yo. Bahala nga kayo. Isipin niyo na lang kung anong gusto yung isipin. Basta ako, hindi ko ikakahon yung sarili ko para sa mga papuri ninyo. Papa Dudut, ganon daw talaga ang nanay ko noong dalaga pa. Palibasa raw kasi ay ibinibigay ni Lolo lahat ng gusto kaya namihasa. Paboritong anak daw po kasi si Mama kaya naging matigas ang ulo at mapagmalaki. Pagka-uwi galing sa school ay tatambay na kaagad sa kung saan-saan kasama ang mga barkada niya. May pagkakataon na doon na rin siya kumakain at natutulog sa bahay ng mga barkada niya. Kaya naman lalong nagalit noon si Lola. Pero kahit anong galit daw nito ay wala rin namang magawa sa katigasan ng ulo ng nanay ko. Hindi ko po tuloy alam kung paano nakatagal ang lola ko sa ugali niyang yon habang nakatira sila sa iisang bubong. Hindi na nakagraduate ng kolehiyo ang nanay ko at sa kagustuhang makaalis sa poder ng lola ko ay namasukan na lamang siya bilang kahera sa isang mall. Nangupahan siya sa isang maliit na boarding house na malapit lang din sa pinagtatrabahuhan niya, Papa Dudut. Sabi rin ng lola ko, hindi raw nahirapang makahanap ng trabaho si Mama dahil takaw tingin siya sa mga tao, lalo na sa mga lalaki. Nagagamit niya yung karisma niya kahit saan siya magpunta. Bukod kasi sa maganda, ang nanay ko ay maganda rin ang hubog ng katawan nito. Yung bang kagaya sa mga nagiging calendar girl sa mga sikat na brand ng alak. Matangos ang ilong at medyo bilugan din ang mga mata niya. Kung may kahawig man po siyang artista ay si Max Collins po yun. Ipinakita po kasi sa akin ni Lola mga picture ni Mama noong dalaga pa siya. Noong naglaya si Mama at nakipagtanan sa boyfriend niya ay may masama ring nangyari. Pumanaw na po noon ang lolo ko. Akala raw ni Lola ay yun na ang pinakamasaklap na mangyayari sa buhay niya pero hindi pa pala, Papa Dudut. Sino yan? Oh, anong ginagawa mo rito? Mukhang may masamang hangin na nagtaboy sa'yo para umuwi dito ah. Ma, sa loob na lang po tayo mag-usap. Sige na. Makapagpiestahan pa tayo ng mga chismosa nating kapitbahay eh. Nakakahiya. Aba, buti pa sa kanila nahihiya ka. Samantalang sa akin na nanay mo na paulit-ulit mong binabastos, hindi ka man lang nakakaramdam ni katiting na hiya. Ma, sige na naman po. Papasukin niyo muna ako. O siya, pumasok ka na. Maupo ka dun sa sofa at pag-uusapan natin yung ginawa mo. Baka makaistorbo pa tayo sa mga kapitbahay pag nagsigawan na naman tayong dalawa. Salamat, Ma. Ano ba nangyari at bigla ka na pauwi rito? May problema ka ba at kailangan mo na ngayon ng isang ina? Sa bagay, uuwi ka ba naman dito kung wala kang problema? Ma, pwede hubang alamin niyo muna ang nangyari bago kayo magalit sa akin? Bakit kasi hindi mo pa sabihin? Pinatatagal mo pa. May problema po ako, Ma. Sabi ko na eh. Ano? Wala ka na bang pera kaya nandito ka ngayon? Pwes, wala rin akong maibibigay sa'yo. Ma, hindi naman po to tungkol sa pera. Mas importante po to. Bakit ba kasi hindi mo pa ako diretsahin? Hintayin mo pa yata magka-alta presyon ako bago mo sabihin? Buntis po ako, Ma. Ano? Ang bihira ka naman, Brenda! Ang bata-bata mo pa para magka
anak! Nangyari na po eh. Nandito na to. Ano pang magagawa ko? At talagang wala ka man lang ni katiting na pagsisisi? Kahit naman po magsisi ako, wala pa rin naman magbabago, di ba? Kaya tulungan nyo na lang ako. Kailangan ko kayo ngayon. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, no? Parang kailan lang ang yabang-yabang mo nung umalis ka rito at nagpa siyang bumukod na lang para makaiwas sa pagbubunga nga ako. Tapos ngayon, babalik ka para humingi ng tulong sa akin? Akala ko ba may trabaho ka? Yun na nga, Ma eh. Kaya gusto kong humingi ng tulong sa inyo. Ayoko mawalan ng trabaho. Ang kailangan ko lang naman yung mag-aalaga sa anak ko kapag nakapanganak na ako. Anong ibig mong sabihin? Ako yung mag-aalaga sa bata? Ha! Hindi ako papayag! Ayoko! Hindi ako ang bumuo sa batang niya, kaya bakit ako magdudusa sa pag-aalaga? Ikaw yung may gusto niyan, kaya magdusa ka. Ma, please naman po. Susustentuhan ko naman po yung anak ko. Kailangan ko lang po talaga ng may mapag-iiwanan. Hindi na po kasi kakayanin ng budget ko kung magbabayad pa ako ng ibang tao para mag-alaga sa anak ko. Ma, sige na ho. Pumayag na kayo. Apo nyo naman yung aalagaan nyo eh. Sige, pero wag na wag kang magkukulang sa sustento sa bata. Malinaw na usapan yan. Papadudot sa kabila ng sama ng loob ni Lola, kay Mama ay hindi rin siya nakatiis. Naawa rin kasi siya sa nanay ko na hindi pinanagutan ng tatay ko. Isa pa'y nangako rin naman si tita na tutulong sa pag-aalaga pagkagaling nito sa trabaho. Nang maipanganak ako ni Mama ay iniwan na niya ako kina Lola. At tulad ng napag-usapan nila, nagpadala na lamang siya ng pera para sa panggastos. Pero habang tumatagal ay unti-unti nang nababawasan yung pinapadala ng nanay ko na ikinagalit naman ni Lola. Mukha raw kasing balak na rin akong pabayaan ng nanay ko. Ilang buwan pa noon ang lumipas at nalaman ni na Lola na may bago na naman palang karelasyon ng nanay ko. Doon isinisisi ni Lola ang pagkukulang ni Mama sa mga pinapadala niya para sa mga panggastos sa akin. Paulit-ulit siya nitong sinusumbatan sa mga pagkukulang niya sa akin bilang anak niya at sa hirap ng pag-aalaga sa isang sanggol na bunga ng kalandian niya. Masakit man pong isipin na gano'n ang tingin sa akin ni Lola noon pero naiintindihan ko rin naman po yun. Sa kabila kasi ng mga nangyari, hindi nila nakita ang pagbabago kay Mama para magpakatino. Hanggang sa lumaki na nga po ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, binibisita rin naman daw ako ni Mama noong baby pa ako pero sa bawat pagpunta niya sa bahay, wala ring pagkakataon na hindi sila nag-aaway ni Lola. May katigasan din talaga ang ulo niya at madalas pang sinasagot-sagot ng pabalang si Lola kaya hindi sila nagkakasundo noon. Sa paglaki ko ay mas naramdaman ko ang pagmamahal ni na Lola at Tita Papa Dudut. Umabot na ako noon sa 3 taon sa high school kahit mga kaklase ko ay alam nila na Lola's girl ako. Sa mga birthday ko naman, ilang beses lang nakapunta ang nanay ko. At tuwing nagkikita kami ay para lang siyang bisita. Yung tipong mangungumusta lamang siya at magbibigay ng regalo tapos ay aalis na. Sa katagalan, Papa Dudut, unti-unti ko nang naramdaman noon yung paghihigpit ni Lola. Siguro dahil na rin sa nangyari kay Mama noong dalaga pa siya. Noong mag-16th birthday ako ay nagpadala lang ng regalo ang nanay ko at nag-message sa akin sa Facebook at hindi raw siya makakapunta. Hindi naman ako nagreklamo dahil laging sinasabi sa akin ni Lola na magpasalamat na lamang ako na may natatanggap pa ako mula sa nanay ko. Pagsabit ng 17th birthday ko ay wala pa rin siya pero may isang gabi pa noon na dumating si Mama at gusto niya lang sana akong makita noon, Papa Dudut.
Anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Tulog na si Clarin. Ganun ba, Ma? Ayos lang. Idadaan ko lang sana tong binili kong bagong damit at sapatos para sa kanya. Kung tulog na siya, pakibigay na lang ho. Ganun ba talaga kahirap para sa'yo na iabot ng personal sa kanya yung mga pinamili mo? Pwede ko nga siyang gisingin para makausap mo eh. Pero mukhang makakaabala pa siya sa'yo. Hindi naman po sa ganun, Ma. Alam ko kasing nagpapahinga na siya ng ganitong oras. Huwag niyo naman pag-isipan ng masama lahat ng ginagawa ko. At talagang sasabihan mo pa ako ng ganyan? Ma, please naman. Hindi ako pumunta dito para makipagtalo sa inyo. Gusto ko lang talagang ibigay itong mga pinamili ko para sa anak ko. Para makabawi man lang ako sa kanya kahit papano. Kung gusto mong makabawi, maglaan ka ng oras sa kanya. Kung sa lalaki mo nga, dami mong oras eh. Kahit man lang sana tuwing birthday ni Clarin eh makapunta ka. Malaking abala ba sa'yo yung ilang oras para sa kanya? Ha, sa bagay. Mas masarap nga palang bumuka ka na lang sa... Ma, magdahan-dahan naman kayo ng pananalita ninyo. Bakit nasasaktan ka? Eh di ba wala ka namang ibang alam gawing noon kundi bumuka ka sa mga lalaki? Tingnan mo nga yung naging bunga ng kalandian mo. Hindi mo man lang magawa magpakaina sa kanya. Nagpapadala naman po ako Hindi ako pumapalya sa sustento ko sa kanya. At saka kinukumusta ko rin naman siya. Sa tingin mo, sapat na yon? Sa tingin mo ba masaya si Clarin na siya lang yung walang magulang tuwing may pa-meeting sa eskwelahan nila? Alam niyo naman po na may trabaho ako. At saka nandiyan naman po kayo ni ate para sa kanya. Ah, ganon. Talagang iniasa mo na sa amin lahat. Sana pala naging ATM ka na lang. Total yun lang naman ang silbi mo sa anak mo. Ang sakit niyo naman magsalita. Talaga masasaktan ka. Mabuti nga yan eh. Baka sakaling tablang ka naman ng hiya sa ginagawa mong pambabaliwala sa kanya. Hindi po totoo yan. Hindi ko siya binabaliwala. Mahal ko yung anak ko, Ma. Kayo lang naman yung nag-iisip ng ganyan eh. Anong klaseng pagmamahal yung sinasabi mo? Eh mula nung sanggol pa lang si Clarin, ako na yung tumayong magulang para sa kanya. Buti nga't lumaki matino at mabait yung batang yun eh. Hindi tulad mo na bata pa lang kating-kating ng lumande. Ma naman! Hindi po ba kayo napapagod na ulit-ulitin sa akin yung nagawa kong pagkakamali noon? Hindi ba pwedeng mag-move on tayo at magkapatawaran na lang? Napatawad na kita sa mga nagawa mo, pero kung hindi dahil sa apo ko, hindi ko yun gagawin. Kung gano'n naman pala at napatawad nyo na ako gaya ng sinasabi nyo, bakit lagi nyo nalang ipinamumukha sa akin yung mga nagawa ko noon? Hindi ko to ginagawa para insultuhin ka. Ginagawa ko to para matuto ka namang magpakaina. Yun lang, Brenda. Ganun lang kasimple yung hinihingi ko sa'yo. Pero ano pa nga ba nga asahan ko? Hay! Umalis ka na. Iwan mo na lang yung ibibigay mo para sa apo ko. Tutal, yan lang naman ang silbi mo. Papadudot, dinig na dinig ko ang naging pagtatalo ni na mama at lola ng gabing yon. Pero mas pinili ko na lamang na magkulong sa kwarto at hindi na lamang lumabas para harapin ang nanay ko. Naawa po ako noon sa kanya. Kahit naman po kasi pagbalik-balik na rin ng mundo, ay nanay ko pa rin siya. Nagkulang siya sa akin bilang isang ina pero hindi naman siya kinapos sa suportang pinansyal. Gayon pa man, papadudot ay hindi pa rin nagbago ang pananaw ni Lola sa nanay ko. Gusto talaga nito na magpakananay sa akin si Mama at hindi yon dinadaan lamang sa sustento at lagi ko namang sinasabi noon kay Lola na ayos lang sa akin yon dahil naiintindihan ko rin naman na may trabaho si Mama. Pagsapit ng 18th birthday ko, kahit naiintindihan ko naman ang sitwasyon ng nanay ko ay hindi ko pa rin napigilang malungkot nang hindi na naman siya nakarating. Akala ko kasi noon ay medyo magiging extra special yung araw na yon dahil dibo ko na. Pero kahit natapos na yung handaan ay wala pa rin kahit na anino niya ng mga panahong yon, papadudot. O apo, kakatapos lang ng handaan na. Bakit parang malungkot ka? Hindi ka ba nag-enjoy? Nag-enjoy naman po, La. May inaasahan ka bang bisita na hindi nakarating? Wala po, La. Nakapunta naman po lahat ng mga kaibigan ko eh.
Mukhang alam ko na. Inaasahan mo bang darating ang mama mo? Ay, ganun na nga po. Kala ko po kasi makakapunta siya. Kahit mapadaan lang sana. Apo, nagpadala naman ang mama mo ng panghanda at saka regalo para sa'yo. Pero la, iba pa rin po kasi yung nandito siya eh. Sa chat lang po niya kasi ako nababate. Laging na lang ganun. Apo, pasensya ka na ha. Ginawa ko naman lahat para mapapunta siya pero wala talaga eh. Pero 'di ba sabi ko sa'yo, lagi ka pa rin magpasalamat kasi hindi ka pa rin niya nakakalimutan. Nagpapasalamat naman po ako na hindi niya nakakalimutan yung birthday ko. Pero nakalimutan po yata niya na kailangan ko rin yung presensya niya. Alam ko naman po na wala akong karapatan magreklamo. Kasi kumpara sa ibang kaedad ko, mas maswerte pa rin ako. Wala man akong nanay na kasama, nandito naman kayo palagi. Kayo po ni tita. Pero may oras din po kasi na hindi ko maiwasang mainggit sa mga kaibigan ko. Bakit ka naman naiinggit sa kanila? Kasi mahal na mahal sila ng mga nanay nila eh. Si mama po ba? Nasabi po ba niya na mahal niya ako? Parang hindi ko po kasi maramdaman yun. Parang ginagawa lang niya yung responsibilidad niya pagdating sa pagsusustento. Tapos wala naman siyang pakialam pagkatapos nun. Apo, wag mong isipin yan. Mahal ka ng mama mo. Gusto ko rin po kasing maranasan yung ipagluto niya ako. Yung samahan niya ako sa school kapag may mga meeting. Tapos magkasabit ng medal sa akin tuwing recognition day. Hindi ka ba masaya na ako yung sumasama sa'yo? Tsaka ipinagluluto rin naman kita. Kung may ibang putahe kang gusto, sabihan mo lang ang lola. Salamat po, Lola. Huwag niyo po sanang isipin na hindi ako masaya na kayo yung nakakasama ko palagi. Gusto ko lang po talaga makasama si Mama. Tahan na, Apo. Nandito lang kami. Hindi ka namin pababayaan. Kahit anong gusto mong ipagawa sa akin, gagawin ko para sa'yo. Kahit nga oras-oras pa ako magluto, gagawin ko yun. Seryoso po ba yan, La? Sabi pa naman ng kaibigan ko, sa inyo na rin siya magpapaluto sa birthday niya. Siyempre, wag lang yung ganon. Ikaw lang, Apo, ang ipagluluto ko. Mahal na mahal kita, Apo ko. Mahal na mahal ko rin po kayo, La. Huwag ka nang umiyak. Mas maiiyak ka sa dami ng hugasin natin mamaya. Lola naman eh. Di po ba pwedeng absuelto muna ako dyan? Debo ko po kaya. Siyempre, biro lang yon. Kami na ng tita mo ang bahala ron. Basta ikaw, maging masaya ka lang, ha? O siya, sige na. Pahinga ka na muna sa kwarto mo. Hayaan mo na yung mga kalat. Kami na bahala sa mga yon. Salamat po talaga, La. Shhh! Tama na't baka maiyak pa ako. Papadudot pagkatapos ng dibo ko ay nagulat na lamang ako noon nang makatanggap ako ng message mula kay mama at sinasabing gusto niyang makipagkita sa akin. Sa mall yung napag-usapan naming meeting place at hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman ng mga sandaling yon. Ipinaalam ko naman kay Lola na magkikita kami ni mama pero hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya pagkatapos noon. Pero alam din naman ng lola ko na gustong gusto kong makasama si mama kaya hindi na siya tumutol pa nang magpaalam ako. Natuloy po ang pagkikita namin sa mall at doon ako pinapunta ni mama sa sikat na coffee shop. Medyo kinakabahan pa ako noon dahil yon ang unang beses na inaya ako ni mama sa labas. Ibig sabihin, matagal-tagal kaming makakapag-usap. Nang makita ko si mama ay magkahalong saya at pag-aalinlangan yung naramdaman ko. Napatitig na lamang ako sa kanya dahil ang ganda-ganda pa rin niya kahit na medyo nagkakaedad na. Hindi pa naman siya ganoon katanda pero kapag pinaglapit kami ay mapagkakamalang kami na magkapatid. Sa tagal kong hiniling na magkasama kami, Papa Dudut, ay saka naman ako noon halos walang masabi sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pakiramdam ko po noon na isang estranghera si mama. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pakikipag-usap sa kanya. Hindi ko nga po siya noon niyakap dahil sa pinaghalong kaba at hiyang nararamdaman ko.
Tinanong ako ni Mama kung anong gusto ko pero dahil nahihiya talaga ako sa kanya, ay sinabi ko na lang na siya na ang bahala. Pinagmasdan ko si Mama, Papa Dudut. Kung tititigan siya ay may pagka-artistahin talaga siya. Halata sa itsura niya na maalaga siya sa sarili, pero habang pinagmamasdan ko siya ng mga sandaling yon ay hindi ko rin maiwasang mapaisip kung bakit nagawa niyang iwan na lamang ako kina Lola. Naisip ko rin noon kung may alam ba sa kinakaroonan ng tatay ko kasi hindi man lang niya ako kinilala bilang anak. Pero parang wala akong lakas ng loob na itanong ang lahat ng yon kay Mama. Sa dami ng tanong sa isipan ko, ni isa sa mga yon ay ayokong pakawalan dahil ayaw ko rin na masira ang sandaling yon na magkasama kami. Nang muling magsalita si Mama ay doon lang po tuluyang nawala yung pagkailang ko sa kanya, Papa Dudut. Nak, kumusta yung debo mo? Grabe, parang kailan lang baby ka pa, tapos ngayon ang laki-laki mo na. Magaling po kasi mag-alaga si Lola. Pasensya ka na anak ha. Hindi na naman ako nakapunta sa birthday mo. Ang dami ko lang talagang inaasikaso sa trabaho. Ayos lang po yun. Sanay na rin naman po ako sa ganun eh. Ilang taon na rin naman po. Natanggap mo ba yung regalo ko? Opo, natanggap ko po. Salamat nga po pala. Hindi mo naman kailangan magpasalamat anak. Ano, nagustuhan mo ba yung regalo ko? Naisukat mo ba yung mga damit? Hindi pa po pero kasya naman po siguro yun sa akin. Tsaka ako na lang po isusukat kapag nalabahan na. Tsaka nagustuhan ko rin naman po. Salamat naman kung ganon. Ay, nga pala, may surprise ako sa'yo. Ano po yun? Ito anak ko, buksan mo. Ano pong laman nitong envelope? Tignan mo na lang anak. Parang x-ray po to ah. Sa inyo po ba to? Ultrasound yan anak. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Pasensya na po ah. Wala pa po kasi akong alam sa mga ganito. Ha, ganun ba? Ayos lang. Yung ultrasound kasi na yan, ibig sabihin yan, magkakaroon ka na ng kapatid. 7 weeks na akong buntis. Ganun po ba? Good for you po. Bakit sa akin lang? Good for us, anak. Ano po bang ibig niyong sabihin? Magkakaroon ka na ng kapatid. Doon na tayo titira sa kondo para magkasama na tayo. Po? Anak, matagal ko nang pinag-isipan to. Ito na rin yung paraan para makabawi ako sa mga naging pagkukulang ko sa'yo. Hindi pa naman siguro huli ang lahat, di ba? Pero magagalit po si Lola kapag nalaman niya. Hindi po papayag yun. Hindi ko kailangan ng permiso niya. Anak kita. Ako ang nanay mo. Kaya wala siyang karapatan sa'yo. Ma, si Lola po yung nagpalaki sa akin. Huwag naman po kayong ganyan sa kanya. Naging mahigpit siya sa akin pero alam ko naman po na para sa kapakanan ko lang din yun. Hindi po siya naging masamang lola, kaya wag niyo naman po akong ilayo sa kanya. Hindi naman kita ilalayo, anak. Alam ko naman na mabait sa'yo ang lola mo. Pero gusto ko lang makabawi sa'yo. At magagawa ko lang yun kapag kasama na kita. Yung pangmatagalan na sana. Kapag nakita mo yung kondo na tutuluyan natin, magagandahan ka rin doon. Mas magiging komportable ka. Naiintindihan ko naman po kayo. Pero gusto ko rin po makasama si Lola eh. Pwede naman po kayo bumawi kahit nandun ako sa kanya. Ayaw mo ba sa akin? Gusto kitang makasama, anak. Mahal mo naman si Mama, diba? Kailangan po muna itong malaman ni Lola. Hindi naman po pwede na basta nyo na lang po ako isasama. O sige, kakausapin ko siya. Magpaalam ka na sa kanya. Susubukan ko po. Pero hindi ko po maipapangako na papayag siya ha. Papa Dudut, hindi agad ako nakasagot sa tanong ni Mama kung mahal ko rin ba siya. Sinadya ko na iwasan ang tanong niyang yon. Ang totoo po kasi noon ay gustong gusto ko naman siyang makasama pero mas matimbang po sa akin si Lola. Ayaw ko po na magalit sa akin ang lola ko dahil siya ang nagpalaki sa akin mula nung iniwan ako ng nanay ko. Hindi ko naman gustong mamili dahil pareho ko silang mahal.
Pero naging mahirap ang sitwasyon ko dahil sa pamimilit ni Mama. Hindi ko rin po nagustuhan yung sinabi ni Mama na walang karapatan sa akin si Lola. Kahit bali-balik ta rin pa po kasi ang mundo. Mas nagpakaina pa si Lola kesa sa nanay ko. Kaya medyo nainis din po ako noong time na yon. Pag-uwi ko sa bahay, kinukumusta ni Lola yung pagkikita namin ni Mama. Dahil ayaw kong maglihim sa kanya ay sinabi ko yung tungkol sa pagbubuntis ni Mama at yung kagustuhan nito. Naisama na ako kahit na hindi ko nakita ang galit sa mukha ng lola ko. Alam ko na nasaktan siya sa mga nalaman niya. Kaya naman napaisip din ako noong gabing yon. Okay naman ako na siya yung kasama ko at sinusuportahan lang ako ni Mama. Kung ako lang naman, yung tatanungin ay kontento na ako sa kung anong meron ako, Papa Dudut, pero iba po yung gusto ng nanay ko. Kinabukasan lang po pag-uwi ko sa bahay ay hindi pa man ako nakakapasok ay narinig ko na ang boses ng lola at ng nanay ko. At kahit na hindi ako magtanong ay alam ko kung bakit naroon si Mama, Papa Dudut. Anong kondo yung sinasabi mo sa apo ko, ha, Brenda? Sa amin yun ng partner ko, ma. At patitirahin mo talaga doon yung anak mo? Kasama yung lalaki mo? Nag-iisip ka ba? Ano po bang masama doon? Mas maayos ang buhay niya rito kaya hindi ako papayag na kukunin mo siya sa akin. Pero ako yung nanay niya. Ako yung mas may karapatan sa kanya. Huwag mo nga magamit-gamit sa akin yung salitang nanay. Kasi kahit kailan, hindi mo napunan yung responsibilidad mo sa anak mo. Oo, sinusustentuhan mo siya pero hindi lang tungkol sa pera ang pagiging isang ina. Maraming pagkakataon na pwede mo siya makasama pero hindi mo ginawa. Tapos ngayong maayos na siya sa akin, saka mo siya kukunin? Kahit ano pang sabihin ninyo, may karapatan ako sa anak ko. Akala mo ba hindi ko alam na buntis ka na naman? Kaya ba kating-kati ka na kunin si Clarin para may tagapag-alaga ka ng pangalawa mong anak? Hindi mo nga nagawa magpakaina sa apo ko, tapos naisipan mo pag mag-anak ulit? Ibang klase ka rin talaga, no? Ma, please naman. Huwag niyo nang ibalik pa yung mga nangyari noon. Kung gusto niyo, babayaran ko na lang yung pag-aalaga niyo sa anak ko noong mga panahong wala ako. Ang kapal ng mukha mo. Hindi mo mababayaran yung hirap at pasakit na binigay mo sa amin. Umalis ka na! Wala ka makukuha rito. Hindi namin kailangan dito ang tulad mo. Baka mahawa pa ang apo ko sa... Sa ano, ma? Sa kalandian ko? Hanggang ngayon ba naman, iniisip niyo pa rin na kalad-karin akong babae? Nagkamali lang ako noon. Hindi ko naman alam na lolokohin lang ako ng lalaking minahal ko eh. Hindi ko naman ginusto na hindi niya ako panagutan at takasan na lang yung responsibilidad niya sa anak ko. Nagkamali ka kasi ginusto mo yon. Kung nagtinu ka lang sana at hindi lumandi ng maaga, hindi ka sana mabubuntis. Kahit ano pang sabihin niyo, buo na yung desisyon ko. Kukunin ko yung anak ko. Magkamatayan na tayo, pero hindi ko hahayaang sirain mo pati ang buhay ng apo ko. Kaninong buhay po ba yung sinira ko? Nagtanong ka pa? Kasalanan mo kung bakit namatay ang tatay mo. Ibinigay niya lahat ng gusto mo. At alam mo rin noon na may sakit siya sa puso, pero tinuloy mo pa rin yung pakikipagtanan mo. Nung lamay niya wala ka, hindi ka man lang nakasilip kasi nahihiya ka, hindi ba? Sorry, ma. Hindi ko naman yun sinasadya. Lola, ano po nangyayari? Dinig na dinig po yung mga boses ninyo sa labas. Anak, pasensya ka na. Narinig mo ba yung pagtatalo namin ng lola mo? Yung totoo po, kanina pa po talaga ako sa labas. Hindi lang ako pumasok agad pero narinig ko po lahat ng pinag-uusapan ninyo. Pinagtatalunan niyo pa rin ba kung kanino ako dapat mapunta? Nak, di ba? Di ba may napag-usapan tayo nung nagkita tayo sa mall? Nakapag-desisyon ka na ba? Ako yung nanay mo. Sa akin ka dapat sumama. Hahayaan mo naman akong makabawi sa'yo, di ba? Ma, hindi ko naman po kailangan sumama sa inyo para makabawi kayo sa akin. Ano, ma? Yan bang tinuro niyo sa anak ko? Sinadya niyo ba na ilayo ang loob niya sa akin para kayo ang piliin niya?
Huwag mo akong tinatanong yan. Kasi alam mo at malinaw na malinaw sa'yo kung sino sa atin ang nang iwan ng anak. Ma, dito ko gusto kina Lola. Huwag na po kayong umiyak. Nandito lang naman po ako palagi eh. Pwede niyo naman po akong puntahan. O kung gusto niyo, ako na lang po pupunta sa inyo. Kayo na muna mag-ina mag-usap. Basta ang desisyon ko, hindi na magbabago yon. Sa akin si Clarin. Tapos ang usapan. Anak, ayaw mo ba talagang sumama sa akin? Hindi naman po sa ayaw. Gusto ko rin naman po kayong makasama, Ma. Pero hindi naman po yung puntong sa inyo na talaga ako titira. Ma, huwag po sana kayong magagalit ha. Pero matanda na rin po kasi si Lola eh. Naging mabuti po siya sa akin. Pinalaki niya ako ng maayos. Kaya sana maintindihan niyo po kung bakit hindi ko siya kayang iwan. Napakabait mong bata. Anak, kung yan talaga yung desisyon mo, sige, hindi na kita pipilitin na sumama sa akin. Basta ha, ingatan mo ang sarili mo. Huwag mong gagayahin yung mga naging pagkakamali ko noon. Ma, kung ano po yung nagawa niyo noon, kalimutan niyo na po yun. Palayain niyo na po yung sarili ninyo sa pangit niyong nakaraan. Marami pa naman pong magagandang bagay na pwedeng mangyari eh. Lalo na po ngayon, magkaka-baby na kayo. Nakakatuwa naman ang anak ko. Ang galang-galang mo. Buti na lang hindi ka sa akin nagmana. Ay. Basta, ipangako mo sa akin na magtatapos ka ha. Kahit hindi na para sa akin. Kahit para na lang sa lola at sa tita mo. Pero higit sa lahat, gawin mo yon para sa sarili mo. Papa Dudut, hindi ko po inaasahan na magiging madamdami ng pag-uusap namin ng nanay ko. Doon ko napagtanto na mabait din naman pala siya at hindi rin naging madali ang pinagdaanan niya. Ikinuwento niya sa akin yung mga naging karanasan niya noong lumaya siya sa bahay ni na Lola at noong namatay si Lolo. Malungkot yung nangyari pero sabi niya, ako raw yung pinakamagandang nangyari sa buhay niya noong panahong yon. Noong ihatid ko si Mama sa labas ay hindi ko alam kung bakit bigla kong nakaramdam ng matinding kalungkutan. Niyakap ko siya noon at tinanaw pa hanggang sa siya ay makaalis. At nung nawala na siya sa paningin ko ay parang mas bumigat yung pakiramdam ko. Papa Dudut, yung gabi na nag-usap kami ni Mama ay hindi ko lubos akalain na yun na rin pala ang huli. Nagulat na lamang ako sa ibinalita ng tiyahin ko na dinala sa ospital ang nanay ko kinabukasan. Halos mawalan ako noon ng malay noong nalaman ko na wala na si Mama at ang anak na dinadala niya. Nagka-cardiac arrest daw siya habang natutulog. Papa Dudut, nung unang gabi ng lamay ni Mama, sinabi ko kay Lola yung ikinuwento sa akin ng nanay ko bago kami maghiwalay ng gabing nag-uusap kami. Inabuso siya ng tatay ko kaya iniwan niya ito. Pero hindi niya sinabi kina Lola yung totoong nangyari. Kitang-kita ko noon yung matinding kalungkutan sa mga mata ng lola ko. Matapos niyang malaman na nakaranas ng pang-aabuso si Mama. Hanggang sa ngayon po ay nagluluksa pa rin ako sa pagkawala ng nanay ko. May pagsisisi rin po ako dahil sana napagbigyan ko pa siya na makasama ako ng mas matagal. Pero hindi na po yun mangyayari pa. Nakakalungkot man pero kailangan pa ring umusad ng buhay namin. Kinuha ko yung kaisa-isang picture namin ni Mama na kalong niya ako noong baby pa ako. Sa ngayon, yung picture na lamang niya ang lagi kong tinitignan, Papa Dudut. Isa po yun sa ginawa kong inspirasyon para pagbutihan pa ang pag-aaral ko. Tutuparin ko yung mga pangarap ko sa buhay hindi lang para sa mga taong nagpalaki sa akin kundi para sa nanay ko na mananatiling buhay dito sa puso ko. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo.
Taos-pusong pasasalamat naman po sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS para sa pagkakataong mapakinggan sa programa ninyo ang kwento ng buhay ko. More power sa inyo and God bless sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Clarin. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw sa iyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga nakatutok sa iyong programa. Ako po si Karim. Ipinangalan ako ng tatay ko sa paborito niyang professional at legendary basketball player. Pangarap kasi ng tatay ko na maging professional basketball player din ako, pero hindi ko naman kinahiligan ng sport noong bata pa ako. Papa Dudut, hindi ko na lamang po babanggitin kung taga saan ako para na rin sa privacy ng pamilya ko. 54 years old na po ako ngayon, pero yung ikakwento ko sa inyo ay nagsimula noong 30 years old pa lamang ako. Papa Dudut, may asawa na po ako at tawagin na lang natin siya sa pangalang Dalia. 1 taon ang agwat ng edad namin. Nagpakasal kami pagka-graduate ng college at nagkaroon din naman kaagad ng magandang trabaho. Entry level na geodetic engineer ako noon. Malaki rin naman ang sinasahod ko at sumasapat naman yon para sa pamilya ko. Noong nabuntis si Dalia ay saka naman may nangyari sa pamilya namin. Umalis ang tatay ko at basta na lamang iniwan si nanay. Hindi ko alam kung anong dahilan ni tatay sa pag-alis niya. Kaya naman noong magbuntis na si Dalia ay hindi ko maiwasang kabahan, Papa Dudut. Natatakot kasi ako noon na baka matulad din ako sa tatay ko. Naging isang malaking tanong sa isipan ko kung kakayanin ko bang panindigan ang pagiging isang mabuting ama o baka sukuan ko na lang din ang pagiging haligi ng tahanan tulad ng ginawa ng aking ama. Bukod kasi sa pag-aalaga sa asawa kong nagdadalang tao na, ako rin ang nag-alaga sa nanay ko na sobrang naapektuhan sa paghihiwalay nila ng tatay ko. Napilitan na rin kaming lumipat sa bahay ng mga magulang ko para masamahan siya, Papa Dudut. Naging isang anak lang kasi ako kaya walang ibang dadamay kay nanay kundi ako lamang. Madali pa lang naman para sa amin ang lumipat dahil hindi pa nakakapanganak si Dalia. Yung sariling bahay naman namin ng misis ko ay binibisita ko na lamang 2 beses sa isang buwan para hindi tuluyang mapabayaan. Maayos naman ang sitwasyon namin nung una, Papa Dudut. Pero sa katagalan ay unti-unti na rin akong nabigatan sa responsibilidad ko sa nanay ko at sa asawa kong malapit ng mga anak ng panahong yon. Nang ikwento ko yon sa kaibigan ko na si Von, ay doon na nagsimula ang mas malaki pang problema, Papa Dudut. Salamat sa pagpunta, pare, ah. Sus, pwede ko ba naman makalimutan yung birthday mo? Kung sakaling nakalimutan mo, magkalimutan na rin tayo. Uminom na lang tayo. Bukas trabaho na naman. Uy, sa lalim ng buntong hininga mo, parang ayaw mo na magtrabaho, ah. May problema ba? Yun na nga pare. Alam ko naman kung gaano tayo kabisi sa trabaho. Minsan, malalayo pa yung location na sinusurvey nating lupa. Kaya pagod na sa biyahe tuwing uuwi sa bahay. Tapos pagdating ko, aasikasuhin ko pa yung asawa ko at yung nanay ko na nagpapakalunod sa lungkot dahil sa buwisit kong tatay. Pre, magiging tatay ka na rin. Kapag nakapanganak na si Dalia, madadagdagan pa yung responsibilidad mo kaya dapat handa ka na. Yun na nga iniisip ko eh. Paano kung hindi ko kayanin? Baka matulad lang din ako sa tatay ko. Mangyayari lang yun kapag hinayaan mo. Kahit may pag-aalangan ako, hindi ko tutularan yung ginawa niya pare. Ay,
Kung kailan matanda na sila ng nanay ko, saka pa niya naisipan magloko. Walang kwenta. Uy, huwag ka naman ganyan sa tatay mo. Bago naman nangyari yun, naging mabuting ama rin naman siya sa'yo, di ba? Oo, pero hindi niya pa rin naman napanindigan. Kung nagawa niya ipagpalit yung nanay ko sa ibang babae, nasaan yung pagmamahal niya dun? Kahit naman may sarili na akong pamilya, hindi ko pa rin gugusto yung magkahiwalay sila. Gusto ko pa rin na buo kami. Naiintindihan naman kita, pero hindi kasi natin kontrolado yung mga desisyon ng mga magulang natin eh. Ay, pero alam mo pare, ang magagawa mo na lang talaga ngayon, iparamdam sa nanay mo na hindi siya nag-iisa. Iparamdam mo na nandiyan ka palagi para sa kanya. Mas kailangan ka niya ngayon. Yun naman talaga ang ginagawa ko eh. Pero hindi rin pala ganun kadali. Lalo na ngayon. Kailangan ko rin paghandaan yung pagiging tatay ko. Ikaw ba pre? Paano ka nag-adjust nung first time nyo palang na misis mo magka-baby? Naku pare, ganyan-ganyan din ako sa'yo nung una. Nakakatakot naman kasi talaga yung responsibilidad, di ba? Pero nung tumagal-tagal na, narealize ko na masaya rin naman pala. Lagi akong puyat kasi tinutulungan ko rin si misis na mag-alaga. Pero nung tumagal-tagal, hindi ko na namamalayan na nakakasanayan ko na pala. Pero paano mo nagagawa magpuyat? Hindi ka man lang ba nakakaramdam ng antok? Huwag mo na itanong pare, baka di mo magustuhan pag nalaman mo. Bakit naman? De pre, kape o energy drink lang talaga iniinom ko para di ako agad antukin. Hoy, hindi mo ako maloloko. Umiinom din naman ako ng mga yan pero inaantok pa rin ako. Eh baka kasi husga mo ako pag sinabi ko sa'yo yung totoo eh. Bakit? Sabihin mo na lang kasi. Para namang hindi tayo tropa eh. Yung totoo pre, hindi lang talaga energy drink o kape yung tumutulong sa akin. Huwag mo sabihin nagdadrugs ka. Oo, pero kontrolado naman. Kailangan ko lang talaga yun pero hindi ko naman inaabuso yung paggamit. Ikaw, gusto mo ba subukan? Pare naman, alam mo pag-aawain lang namin yan ni misis pag nalaman niya. Nakita mo ba kami nag-away ng misis ko? Hindi naman, di ba? Alam niya yung ginagawa mo? Siyempre hindi niya alam pare. At hindi niya malalaman kung mag-iingat ako. Kung di ko nga sinabi sa'yo, di mo naman malalaman na gumagamit ako eh. Di ba? O ano pre? Kung interesado ka, sabihin mo lang sa akin. Natatakot ako pare. Baka mayari tayo dyan, mahirap na. Sabi ko nga sa'yo, hindi naman natin naaabusuhin eh. Wala namang makakaalam nito. Nakakahiyaman pero gusto ko sanang subukan. Basta, di tayo sasabit ha. Nakadepende yun sa'yo pare. Kasi ako, matagal ko na itong ginagawa pero naging maingat naman ako. Kaya sana, ganun din yung gawin mo. Papadudot aaminin ko nakabado ako nung sinabi ko kay Von na gusto ko ring subukan yung ginagawa niya. Binalaan naman niya ako at hindi siya nagkulang sa pagpapaalala na huwag kong abusuhin ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kapag hindi ko raw kasi nakontrol ang sarili ko ay hindi lang buhay ko ang masisira, kundi pati na rin ang pamilya ko bago pa lamang nabubuo. Pero nang tumagal-tagal na ang lahat ng paalala ni Von ay nawala ng silbi nang unti-unti na akong malulong. Ang tanging mahalaga na lamang sa akin noon ay kung paano ko matatakasan yung pagod at hirap na nararanasan ko sa pang-araw-araw. Ayoko nang mag-isip ng problema pero sa kabilang banda ay hindi pa rin naman ako nagkulang sa responsibilidad ko sa pamilya ko. Muli akong binalaan ni Von at sinabi niya na kung makakasama lang yon sa akin ay itigil ko na ang paggamit. Pero parang naging bingi na ako sa mga sinasabi niya ng panahong yon. Yung isang beses ay nasundan pa ng nasundan hanggang sa tumanggi na si Von na pagbigyan ako. Hindi raw kasi kakayanin ng konsensya niya kung mapapahamak ako ng dahil sa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Sa kabila ng pagtanggi ng kaibigan ko ay hindi pa rin ako sumuko noon na pagbigyan niya ulit ako. Araw-araw akong pumupunta sa bahay niya kahit na naroon ang misis niya. Nagalit sa akin si Von dahil sa pagiging agresibo ko. Hindi niya nagustuhan na ako pa mismo ang nagpupunta sa bahay niya para makakuha ng supply na kailangan ko. Hindi naman sumusobra ang ibinibigay niya.
Hindi rin ako nagtitira at nagtatabi noon sa bahay namin sa takot ko na makita yon ng asawa ko. Hanggang sa dumating muli yung pagkakataon na tumanggi na si Von Papadudut. Pare, ano na? Nasaan hinihingi ko? Pare naman, di ba sinabi ko nang di na ako magbibigay sa'yo? Magbabayad naman ako eh. Kahit na. Hindi naman to tungkol sa bayad eh. Yung problema dito ay yung pagpunta-punta mo sa bahay ko. Hindi mo ba naisip na ipapahamak mo ako sa misis ko? Pasensya ka na pare. Hindi ko naman gustong nag-aaway kayo eh. Anong hindi? Yun na nga yung nangyayari dahil sa ginagawa mo. Pasensya na. Kailangan ko lang talaga eh. Alam mo naman di ba? Nakapanganak na si Dahlia. Kailangan ko rin siyang tulungan sa pag-aalaga sa anak namin. Pero hindi ko magagawa yun kung wala yung hinihingi ko sa'yo. At sa tingin mo hindi makakahalata ang misis ko sa pagpunta-punta mo sa bahay? Pare, mag-isip-isip ka naman. Bigyan mo na kasi ako ng marami para hindi na ako pabalik-balik sa bahay mo pag nauubos na yung sa akin. Wala na ako may bibigay sa'yo. Huwag ka namang magbiro ng ganyan pare. Sige na oh. Kailangan ko yun. Sinabihan na kita nung una pa lang na huwag kang dedepende doon. Di ba? Kontrolado mo dapat yung paggamit mo. O tapos ngayon, hinahanap-hanap mo na. Tingnan mo nga yung sarili mo. Mukhang wala ka na sa katinuan. Hindi ko kailangan ng sermon mo, Von! Hoy, huwag mo kasigawan ha. Gusto mo ba talaga mag-skandalo rito? Sige, bahala ka. Ipagsigawan mo pa ng malaman ng mga tao na lulong ka na para dakpin ka na lang ng mga pulis dito. Sa tingin mo ba makakasama mo pa yung pamilya mo pag nangyari yon? Kung wala kang dala ngayon, pupunta ako sa bahay mo. Mamayang gabi, mga alas 12. Ang kulit mo naman eh. Sinabi ko na nga, di ba? Wala na akong maibibigay sa'yo. Hindi pwede. Anong hindi pwede pinagsasabi mo? Pwede, pare. Pwedeng-pwede mong ihinto yung paggamit mo. Maawa ka sa sarili mo. Ayoko rin naman na mapahamak ka eh. Sana talaga hindi ko na lang sinabi sa'yo yung tungkol dun. Sana sinarili ko na lang kung alam ko na yun din naman na magpapahamak sa'yo. Nag-iingat naman ako. Kaya sige na oh. Kahit isa na lang. Kailangan ko na talaga ngayon. Pare, hindi na nga pwede. Makakahalata na yung misis ko eh. Iba na nga tingin niya sa atin na huling pumunta ka sa bahay. Kung bakit ba naman di mo mapigilan yung kaadikan mo? Ni minsan hindi naman nangyari sa akin yan. Ibig sabihin lang nun, sumobra ka na. Kaya utang na loob, wag ka nang pupunta ulit sa bahay. Paano ko? Palibasa ikaw, may mapagkukunan ka o gugustuhin mo. Tumigil ka na, Karim. Pati trabaho mo naapektuhan eh. May iba na nakakapansin sa pagbabago ng kilos mo. Pati ang pamumula ng mga mata mo. Hindi na uubra yung pasuot-suot mo ng shades tuwing lumalabas ka. Kapag nalaman ng boss natin yung ginagawa mo, matatanggal ka sa trabaho. Malaking kasiraan sa opisina yung pagkakaroon ng isang drug addict sa mga engineer. Wow! Galing mo magmalinis ah. Gusto mo bang sabihin ko sa kanila na ikaw yung nagsusupply sa akin? Sira ulo ko talaga eh, no? Siraan ako sira pero kailangan ko ng supply ngayon. Bibigyan mo ba ako o pareho tayong mawawalan ng trabaho? Huwag mo akong daanin sa pananakot mo. Kung gusto mo, sa iba ka kumuha. Bahala ka maghanap. Wala ka nang aasahan sa akin. Hihinto na ako sa paggamit. At ikaw, bahala ka kung plano mong sirain yung buhay mo. Papadudot gaya nga ng sinabi ni Von ay hindi na niya ako muli pang pinagbigyan. Ipinangako na raw niya sa sarili niya na hihinto na siya sa paggamit. Pero kung kailan handa na siyang magpakatino at baguhin ang buhay niya, saka naman siya binawian ng buhay. Dahil nga matagal na siyang gumagamit ay nagkaroon ng damage ang utak niya at yun na rin ang naging sanhi ng pagkamatay niya, Papadudot. Nalungkot ako sa pagkawala ni Von. Hindi ko kasi akalaing mangyayari sa kanya yon. At bago pa siya mawala ay nagkaroon pa kami ng samaan ng loob dahil sa pagkalulungko sa ipinagbabawal na gamot. Dahil sa mga nangyari, kahit mahirap ay pinilit ko ang sarili ko na huminto na rin sa paggamit. Doon ko naisip kung anong mangyayari sa mag-ina ko at sa nanay ko kapag nawala na ako. Nagplano ako noon na pumasok sa isang rehabilitation center pero nag-alangan ako dahil kapag ginawa ko yon, malalaman na ng asawa ko ang lahat.
Natakot ako sa posibilidad na iwan niya ako at ilayo sa akin ang anak namin kaya hindi ko yon itinuloy. Bagay na pinagsisihan ko rin ng sobra. Makalipas lang kasi ang ilang buwan ay nagsimula na naman ako sa patikim-tikim hanggang sa muli na naman ako papadudot na malulong sa droga ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot hindi nga natuloy ang plano ko noon na magbagong buhay na. Parang napakahirap kasi sa akin na layuan ang tukso nang makakakilala ako ng mga taong sa tingin ko ay masasandalan ko ng panahong yon. Sa pagtatanong-tanong ko sa mga bar na napuntahan ko ay muli akong nakakuha ng supplier. Sa pagkakataong yun ay parang mas naging malaya ako sa paggamit dahil hindi nila ako tinitipid. Basta tamang halagang ibinabayad ko ay wala kaming nagiging problema. Gaya nga ng dati, naging maingat pa rin po ako. Pero sa pagkakataong yon ay mas naging sabik ako. Umabot na yon sa punto na nabawasan ko na rin ang savings namin ng asawa ko. May ilan na rin sa mga katrabaho ko ang diretsahang nagtatanong kung gumagamit ba ako. Sino ba naman kasi ang hindi magtataka? Kung umaga pa lamang ay nakasuot na ako ng shades at hindi ko yon tinatanggal hanggang sa matapos kami sa pagsisurvey. Hindi na rin nila ako nakakausap dahil kadalasan mas pinipili ko na lamang ang mapag-isa. Para bang wala akong kagana-ganang magtrabaho noon at makipag-usap sa iba. Hindi ko naman akalain na hindi lang pala yung mga katrabaho ko ang nakapansin ng pagbabago sa akin. Napapadalas na rin kasi ang pangungumusta sa akin ng misis ko na hindi naman niya laging ginagawa mula noong ikasal na kaming dalawa. Hanggang sa dumating na nga yung araw na kinakatakutan ko, papadudot. Oh, mahal. Gabing-gabi na. Bakit naglalaba ka pa? Pwede namang ipagpabukas na lang yan. Katatapos ko lang magkape. Ano? Hindi naman kita inaalok ng kape. Ang sabi ko, bakit naglalaba ka pa ng ganitong oras? Ha? Para wala ka nang gagawin bukas. Mauna ka na matulog. Hayaan mo na lang ako rito. Tsaka, maglilinis pa ako ng banyo mamaya. Kung gusto mo, magsaing na rin ako para sa almusal natin bukas. Wala ka bang balak matulog? O baka naman hindi ka na talaga natutulog? Matutulog din ako mamaya. Kaya sige na, bumalik ka na ron. Hindi kasi ako komportable na may nanonood sa akin habang naglalaba ako. Hindi. Sabay tayong matutulog ngayon, Karim. Itigil mo na nga yan. May bukas pa para dyan. Ang kulit mo naman eh. Matulog ka na. Kaya ko na to. Ako nang bahala sa lahat. Tinutulungan ka na nga sa mga gawain dito pero parang mali pa rin sa'yo. Walang mali sa pagtulong mo sa akin sa mga gawain dito. Malaking bagay nga yan eh. Yun naman pala eh. Pero parang hindi ka na normal. Paano di normal? Yan! Yung mga kinikilos mo. Nakakapanibago. Alam mo, ikaw yung hindi normal eh. Ikaw na nga yung may asawang matino, maalaga at masipang magtrabaho. Pero parang hindi ka pa rin masaya. Alam mong hindi yun yung pinupunto ko. Tapatin mo nga ako. May nagawa kang kasalanan ano? Kasalanan? Ano naman magiging kasalanan ko sa'yo? Nag-withdraw kasi ako kanina ng panggastos dito sa bahay. Binawasan ko yung savings natin. Pero napansin ko na parang ang laki na nung nabawas. May pinagkakagastusan ka ba? Wala. At mas lalong hindi ko binabawasan yung savings natin. Hindi mo naman kailangan magsinungaling sa akin eh. Kung may importante kang binili o binabayaran, wala namang kaso sa akin yon. Pero sana naman, sabihin mo pa rin sa akin. Huwag na natin pag-usapan yan. Kailangan natin pag-usapan. Dali, ano ba? Hindi mo ako kailangan pagtaasan ng boses. Tulog na yung anak natin at saka si nanay. Konting respeto naman. Wes, tigilan mo na yung kakatanong sa akin. Hindi ako nagda-drugs. Ano? Anong sinabi mo? Matulog ka na. Matulog ka na. Sabi ko kasi sa'yo, matulog ka na. Hindi ka na ikinig. Hindi. Sa'yo na mismo nang galing eh. Hindi naman kita tinatanong kung nagda-drugs ka.
At hindi mo yung masasabi kung hindi ka gumagamit. Karim naman! Sabihin mo na sa akin yung totoo. Nakikita mo ba yung itsura mo? Kahit itanggi mo yung sa akin ngayon, mahirap ng paniwalaan. Mahal, magpapaliwanag ako. Alam mo, matagal na ako nagdududa sa'yo eh. Pero ginagampanan mo naman yung pagiging padre de pamilya mo, kaya pinipilit kong burahin yung sa isipan ko. Kasi akala ko, kailangan mo lang talaga yon. Pero nung nakita ko kung gaano nakalaki yung nabawas sa savings natin, dun ko na naisip na hindi na to tama. Kailan ka titigil, ha? Kapag walang-wala na tayo? Mahal naman. Huwag mo ako matawag-tawag na mahal. Kasi kung mahal mo ko at yung anak natin, hindi mo kami ilalagay sa alanganin dahil dyan sa kaadikan mo. Please, mahal. Umalis ka na rito. Kung hindi ka aalis, iiwan ka namin ng anak mo at sisiguraduhin ko na hindi mo na kami makikita kahit kailan. Papa Dudut, alam ko naman na imposible talagang mailihim ko kay Dahlia ang ginagawa ko. Natakot ako na iwanan ang asawa at anak ko kaya kahit mahirap para sa akin ay muli akong huminto sa paggamit. Pero kahit ginawa ko na yon, ay huli na rin pala ang lahat dahil natanggal ako sa trabaho matapos magpositibo sa drug test. Dahil sa kondisyon ko noon ay nahirapan na ako makapagtrabaho. Doon ko napagtanto kung gaano kalaki ang nawala sa akin, Papa Dudut. Iniwan ako ng asawa ko, umuwi sila sa probinsya sa mga magulang niya at gustuhin ko man silang puntahan noon ay hindi ko magawa dahil wala akong mukhang maiharap sa mga biyanan ko. Isa pa'y wala na rin akong matinong trabaho at sarili ko na lamang ang kayang tustusan ng maliit na halagang kinikita ko mula sa kung ano-anong racket. Hindi ako kinukonsinti ng nanay ko at sinusuportahan pa niya ang desisyon ni Dahlia na hiwalayan ako at pinalayas na rin ako sa bahay niya. Mabuti na lamang at may sarili na kaming bahay ng misis ko na naipundar bago kami lumipat sa bahay ng nanay ko. Malaki ang naitulong noon sa akin kasi hindi ko na kailangang mangupahan pa. Akala ko ay magsisilbing aral na sa buhay ko ang mga nangyari sa akin, pero makalipas lamang ng ilang buwan ay muli na naman akong napalapit sa tukso. Mag-isa lang kasi ako sa bahay at halos lamunin na rin ako ng matinding kalungkutan. Kaya para matakasan yon ay gumamit muli ako. Pero sa pagkakataong yon, ay hindi ko na talaga nakontrol ang paggamit at naospital ako matapos mag-collapse. Mabuti na lamang at hindi ako natiis ng nanay ko ng panahon na yon. Ginawa niya ng paraan ang lahat ng gastusin sa ospital. Sa sobrang hiya ko noon sa kanya ay halos hindi ko siya matitigan sa mga mata niya. Kaya pagkalabas ko ng ospital ay ako na mismo ang voluntaryong pumasok sa isang rehabilitation center. Laking tuwa ko noon dahil nang unti-unti ako makarecover ay binisita ako ng asawa ko, Papa Dudut. Mahal, kumusta ka? Yung anak natin, nasan siya? Iniwan ko muna sa nanay mo. Tsaka ayos lang naman ako. Ikaw ba, kumusta ka dito? Eto, nakakapag-adjust na. Sana nga tuloy-tuloy na to para makalabas na ako rito. Miss na miss ko na kayo ni Carl. Excited na nga siya sa pag-uwi mo eh. Nag-aabang pa ng pasalubong. Huwag ka mag-alala. Darating ka rin doon. Basta ituloy mo lang yung magagandang ginagawa mo dito. Sabi nga nung counselor ninyo, bumubuti ka na raw eh. Baka nga hindi ka na raw abutin dito ng isa pang buwan. Ako pa ba? Saka pinagbubutihan ko talaga dito. Para magkaroon na ulit ng pogi sa bahay. Ikaw talaga, nagawa mo pa magbiro. Mas okay nga yun eh. Kesa naman magpakalunod ulit ako sa matinding lungkot. Hindi naman kailangan mangyari yun eh. Basta magpagaling ka lang at paglabas mo, naghihintay lang kami ni Carl. Si nanay nga pala, kamusta siya? May nakukwento ba siya tungkol sa akin? Yung totoo, nung nasa ospital ka, nagkakausap na talaga kami ni nanay. Tinatawagan niya ako, tapos nasabi niya lahat sa akin. Ginawa niya yon? Oo, humingi rin siya ng tulong para sa mga gastusin sa ospital. Huwag ka sana magagalit ha,
Pero binigay ko na sa kanya yung natitira sa savings natin. Bakit naman ako magagalit? Mas dapat ako mahiya. Kasi para sa inyo na dapat ni Carl yun pero ginamit nyo pa para sa akin. Hayaan mo na. Asawa pa rin kita at ama ka pa rin ng anak natin. Kaya hindi ako nagsisisi na sa'yo ginamit yung pera. Pero sana hindi na maulit yun sa paglabas mo, ha? Sana lumayo ka na talaga sa masamang bisyo mo. Sa susunod kasi na may mangyari ulit, baka hindi ko na kayanin. Kaya nga ako nandito ngayon. Gusto ko na magbagong buhay. Kung kinakailangan na lumipat tayo sa probinsya paglabas ko, gagawin ko yun para makalayo na ako sa tukso. Hindi ka naman talaga matutukso kung nag-focus ka lang sa amin. Hindi naman kasi porke nasa probinsya ka, mapapalayo ka na sa mga tuksong sinasabi mo eh. Kahit saan, meron yun. Ayoko na sanang sabihin to pero nangyari yan sa'yo kasi ginusto mo rin. Pasensya ka na talaga, mahal. Nahirapan lang talaga ako. Nagsabay-sabay kasi yung mga problema natin nun. Alam mo naman, di ba? Naghiwalay na yung mga magulang ko. Kinakailangan ko rin alagaan si nanay. Alam ko lahat yun. Kasama mo ko, di ba? Pero yun na nga yung masakit eh. Kasama mo ko pero hindi ka nagsasabi sa akin. Sana sa akin ka nalang humugot ng lakas na kailangan mo para natulungan kita. Hindi yun naging dependent ka pa sa masamang bisyo na yun. Sinira lang nun yung buhay mo eh. Tsaka kami, muntik pa kaming mawala sa'yo. Kaya nga gusto ko nang makauwi. Gusto ko nang makabawi sa inyo. Sa lahat ng nagawa ko. Nanggaling ako sa bahay natin bago ako dumiretso dito. Naubos na pala lahat ng mga gamit na pinundar natin. At yung bahay, ang gulo-gulo, ang baho. Hindi magiging komportable doon yung anak natin kaya kay nanay na muna kami nakituloy. Pasensya ka na talaga. Ayos na yon. Pinaalam ko lang din naman sa'yo yung nangyari. Alam mo, wala na sana akong balak na puntahan ka eh. Pero naisip ko si Carl. Ayokong lumaki siya ng walang ama kaya yung panibagong chance na ibibigay ko sa'yo, sana hindi mauwi sa wala ha. Pangako yan. Paglabas ko, magpapakatino na ako. Oo nga pala, habang nandito ka pa, maghahanap muna ako ng trabaho. Nakausap ko na si nanay at pumayag naman siya na siya muna magbabantay kay Carl. Naiintindihan ko naman. Pasensya ka na. Wala pa akong magawa sa ngayon. Yang-hiya na ako sa'yo. Ano ka ba? Kaya ko to. Kaya natin to. Magiging maayos din ang lahat. Papadudot na buhayan ako sa sinabing yon ng asawa ko. Sa pagbalik nila ng anak ko ay parang mas lumakas ang loob ko at mas nagpursige na makarecover kaagad. Pero sa kabilang banda ay nakaramdam pa rin ako ng matinding kahihiyan. Totoo po yung sinabi ni Dahlia. Lahat ng gamit na naipundar namin sa sarili naming bahay ay nagawa kong ibenta para tustusan yung matindi kong pangangailangan noon para sa bisyo ko. Dala na rin yon ng pagkahumaling ko sa ipinagbabawal na gamot. Kaya naman nung pumasok na ako sa rehab ay pinangako ko sa sarili ko na hindi na ako babalik sa ganong klase ng buhay. Sumailalim ako sa isang therapeutic treatment para tuluyan na akong gumaling sa sakit na unti-unting sumira sa buhay ko noon. Ang retreat dorm ang nagsilbing tahanan ko ng panahong yon. Habang nasa loob ako ay nagpapagaling ako ng sobra. Ang saya ko nang makaranas ako ng affirmation. Doon kasi kinikilala yung mga disiplinadong mga pasyente. At proud akong sabihin na naging isa ko sa mga yon, Papa Dudut. Natutunan ko ang pagiging responsable sa loob dahil na rin sa iba't ibang task na meron kami doon. Nagkaroon ako ng sense at responsibility. Unti-unti ko na rin pong naibalik ang respeto ko sa sarili ko na minsang nawala dahil sa masamang bisyo. Pero pagkatapos ng ilang taon, hindi ko akalain, Papa Dudut, na darating na naman ang malaking pagsubok sa amin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, halos isang taon din ang itinagal ko sa rehab. Paglabas ko ay para ako nakalaya sa mabigat na pasanin na matagal ko ring dinala. Napakasaya ko. Noong ma-declare na ako na drug-free, laking pasasalamat ko rin noon na bukod sa pagbebenta ng mga gamit namin, ay wala naman akong malalang nagawa sa mga tao sa paligid ko.
Hindi ako nasangkot sa anumang gulo at hindi rin ako nanakit ng kahit na sino. Ang tanging naging problema lang noon ay yung addiction ko na hindi ko na nakontrol. Hindi naging madali para sa akin yung plano ko na maghahanap kaagad ng trabaho pagkalabas ng rehab. Pero hindi naman ako pinabayaan ng misis ko. Kaya habang wala pa akong trabaho, pinahiram niya ako ng puhunan para magnegosyo. Nagkaroon kami ng sarili naming computer shop at tumagal yon hanggang sa mag-high school na ang anak naming si Carl. Pero bago mag-high school ang panganay namin ay nadagdagan pa kami ng 2 anak. Laking pasasalamat ko sa Diyos nang muli akong nagkaroon ng trabaho at malayo yon sa naging trabaho ko noon. At may kaliitan din ang sweldo. Pero hindi naman kami kinakapos. Malaki rin naman kasi ang kinikita ng computer shop. Dahil doon ay pinahinto ko na sa pagtatrabaho si Dahlia para matutukan ang mga anak namin. Mas naging masipag ako sa trabaho. Naghanap na rin ako ng mga side hustle para sa dagdag na kita. Naging inspirasyon ko ang lumalaki ko ng pamilya. Pati na rin yung nanay ko na naka-move on na rin sa pangiiwan sa kanya ng tatay ko. Ibinuhos na lamang niya yung oras niya sa mga anak namin ni Dahlia. Pero sa kabila ng mga magagandang nangyayari sa amin ay dumating pa rin ang isang problema. Hindi ko kasi akalain na mauulit pa yung pinagdaanan ko noon. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na ako ang biktima, Papa Dudut. Mahal, wala ka ba napapansin kay Carl? Napapansin na ano? Sa mga ikinikilos siya nito mga nakarang araw. Tapos lagi pa siyang late umuwi. Kamusta ba grades niya? Puwapasa ba? Ano ba namang klaseng tanong yan, mahal? Pinagdududahan mo ba yung kakayahan ng anak natin sa school? Masipag mag-aral si Carl. Kaya wala tayong dapat na ipag-alala. May tiwala ako sa kanya. Nakita mo ba yung grades niya? Puwapasok pa ba siya o baka naman hindi na? Sandali nga. Bakit ganyan ka kung magsalita? Sa tono mo parang sinasabi mo nang nagpapabaya ako sa mga anak natin ah. Ikaw yung madalas nilang nakakasama. Buong araw nasa trabaho ko. Alam mo naman yun, hindi ba? Oo, alam ko yun. Pero hindi naman ako nagpapabaya sa mga bata gaya ng iniisip mo. Talaga? Alam mo ba kung bakit ganito na lang yung reaksyon ko? Hindi. Ay kung hindi mo sasabihin sa akin, hindi talaga kita maiintindihan. Yung nangyari sa akin noon. Nakikita ko kay Carl ngayon. Ano? Totoo yung sinasabi ko. Yung madalas sa pag-uwi ni Carl ang 10 oras ng gabi, yung pagkabalisa niya, lahat yun. Naranasan ko rin nung gumagamit pa ako, Dahlia. Sigurado ka ba? Anong gagawin natin? Kakausapin ko siya. Ako nang bahala kay Carl. Kasalanan ko naman yun eh. Kung hindi ko yung ginawa noon, hindi niya maiisipang gumamit ngayon. Hindi mo naman kailangang isisi sa sarili mo yung nangyari sa kanya. Kundi sa akin, kanino? Sa akin, may pagkukulang din ako dito. Aaminin ko, nakakainis isipin na sa lahat ng ginagawa ko, nagkulang pa rin ako sa pagiging ina sa mga anak natin. Pero hindi naman yung mangyayari kung mas natutukan ko lang si Carl eh. Sorry ha, hindi ko alam eh. Mas mabuti pa, wag na lang tayo magsisihan. Alam naman natin kung ano kailangan natin gawin. Hindi masusolusyonan yung problema natin kung magtatalo lang tayo. Anong plano mo? Ipapasok ko siya sa rehab pagkatapos namin mag-usap. May tutulong ba ako? Mahal, nagawa mo na yung parte mo. Ako na to. Ako nang bahala kay Carl. Pinagdaanan ko na yung pinagdaraanan niya ngayon. Kaya alam ko kung paano siya pipigilan. Kung kinakailangan ko siya patigilin sa pag-aaral, gagawin ko. Pero sayang naman kung... Mahal, please. Ipagkatiwala mo na to sa akin. ano pang habang magagawa ko? Sa tingin mo ba hindi ko kaya? Hindi naman sa ganun. Baka lang kasi matenga ng matagal sa pag-aaral si Carl. Konting panahon na lang sana gagraduate na siya. Sa tingin mo ba makakapasa siya? Hindi siya pumapasok sa eskwela, mahal. Bago ko pa to sabihin sa'yo, nakausap ko na yung advisor niya. Kaya nga kinumusta ko sa yung grades niya kasi akala ko may alam ka na. Hinalungkat ko rin yung mga gamit niya kagabi at pinakita kong walang laman na sachet sa bulsa ng pantalon niya. Kaya sana,
Hayaan mo naman ako na makabawi sa lahat ng nagawa ko. Kahit dito man lang. Ano ka ba? Matagal ka nang nakabawi, di ba? Pero gusto ko itama yung pagkakamali ng anak natin. Kapag nagawa ko yun, dun ko palang masasabi na nakabawi na nga talaga ako. Papadudot, kahit nagalit ako sa ginawa ng anak ko, ay naiintindihan ko rin siya kahit papaano. Hindi ko naman kasi noon inilihim na naging drug addict ako at nagparehab bago ako nagkaroon ng bagong buhay. Nung kinausap ko ang advisor ni Carl ay nalaman ko na nabubuli na pala ang anak ko nang hindi namin nalalaman. Tahimik lang kasi lagi ang anak kong yon at hindi talaga ugali na magsabi ng mga problema sa amin. Imbis na magalit at parusahan ang anak ko ay kinausap ko siya ng maayos. Alam ko na hindi niya kailangan ng masasakit na salita. Hindi niya kailangan ng sermon para ipamukha sa kanya ang mga maling nagawa niya noon. Alam na niya yon sa sarili niya. Karamay ang kailangan niya. Kailangan niya ng taong makakaunawa sa mga pinagdaraanan niya. Kaya naman ang panahong yon ay hindi lang ako nagpakaama kay Carl. Kinausap ko rin siya bilang isang kaibigan. Halos mapaluha ako nang malaman ko kung gaano kalaki ang sama ng loob sa akin ng panganay ko. Parang dinurog ang puso ko nang malaman na pilit niya akong ipinagtatanggol sa mga kaklase niya pero hindi naman daw siya nilulubayan ng mga ito. At una nga niya naisipang gumamit ng pinagbabawal na gamot para makalimutan ang mga iniisip niya. Gusto raw niyang matakasan ang realidad. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa na ipasok siya sa parehong rehabilitation center kung saan ako tuluyang gumaling, papadudot. Galing ka raw sa rehab kanina, sabi ni nanay. Kumusta si Carl? Ayos naman siya. Namimiss na raw kayo. Nag-request na sana daw. Pagbalik ko dun kasama ka na. Ikaw naman kasi, hindi ka nagsabi na pupunta ka pala doon. Eh di sana nakita ko rin siya. Hayaan mo. Sa susunod, isasama na kita. Gusto nga rin sana makita ni Carl yung mga kapatid niya pero sabi niya, saka na lang daw pag matino na talaga siya. Kawawa naman yung anak natin. Sana ayos lang talaga siya dun sa loob. Mahal, dun din ako galing noon. Kaya alam ko na nasa maayos na kalagayan na siya. Alam mo, pagbalik niya rito, marunong na siya maglaba at maghugas ng plato. Talaga? Ibig sabihin ginawa mo rin yun noon? Aba, syempre. Kung alam mo lang kung gaano kami kadisiplinado ron, magiging proud ka talaga sa anak natin. Proud naman ako sa kanya eh. Tsaka sa'yo rin. Salamat, mahal. Kahit hindi naging madali yung laban ko noon sa rehab, iniisip ko lang na makakasama ko na kayo pag naging drug-free na ako. Nakakainip sa loob. Ilang beses ko rin inisip na lumabas na lang at hindi na ituloy yung pagpapagamot ko. Pero baka wala nang pagkakataong naghihintay sa akin kapag nagkamali ako ulit. Nung dumalaw ka, doon talaga ako nabuhayan eh. Nakita ko naman sa'yo yung kagustuhan mong ayusin yung buhay mo. Kaya sino ba naman ako para ipagkait yung isa pang pagkakataon sa'yo? Binago ko ng karanasan kong yun. At kapag nakarecover na si Carl, gagawin ko lahat para talikuran niya na yung pagdodroga. Ang sakit lang isipin na hindi lang yung anak natin yung biktima ng masamang bisyo. Akala nila, solusyon sa problema yung sandali nilang pagkawala sa realidad ng buhay. Sa totoo lang, pag nasa sitwasyon ka na, hindi mo talaga maiisip yan eh. Tingnan mo ako, naging dependent sa drugs noon at muntik ko pa yung ikamatay. Ang mahalaga, tapos ka na doon. Nalampasan mo na lahat yun. Bagong buhay na to para sa'yo. Para sa atin. Sobrang layo mo na sa pinagdaanan mo noon. Pero hindi ko pa rin maiwasang isipin na nabigo ko sa parting hindi ko naisip na posible rin yung mangyari sa anak natin. Ay nako, tama na nga tong kadramahan natin. Ang mabuti pa, simulan mo na yung paglalaba. Kasi 2 basket na yung marurumi nating damit. Ano? Teka, bakit ako yung maglalaba? Oh, wag ka na magreklamo. Mamayang gabi, ikaw pa nakatoka sa paghuhugas ng mga plato. Pambihira. Binabawian mo talaga ako ah. Kilos na! Sana pala, hindi ko na lang sinabi sa'yo na ginagawa namin yun sa loob.
Ganon. Doon ka lang pala masipag, ha? Gusto mo bang bumalik dun sa... Eto na, maglalaban na. Ba't parang masama ang loob mo? Mahal, hindi masaya maglaba. Kahit gawin ko pa yun ng bukal sa kalooban ko, hindi talaga masaya yun. Ipagluluto naman kita, kaya sige na. Ay, mas madali pa magluto kaysa maglaban ng... Nagreklamo ka? Hindi ah. Tatanong ko pa nga sana kung may iba ka pa papagawa eh. Gusto mo pa? Actually, marami pa naman. Mahal naman. Di ka na mabiro. Papadudod sa tulong ng asawa ko ay mas naging magaan na ang sitwasyon namin. Natuto kami magtiwala sa isa't isa. Tungkol naman sa anak naming si Carl, kumpara sa akin ay mas mabilis ang naging recovery niya. Hindi nga nagtagal ay na-declare na rin siya na drug-free. Isa yon sa mga pinakamasayang araw sa buhay ko. Ako ang sumundo sa kanya at nang makabalik siya sa amin ay hindi na namin muli pang pinag-usapan ang tungkol sa pagkalulong niya. Sa ngayon, Papadudot ay nakapagtapos na ng pag-aaral ang anak ko at isa ng ganap na geodetic engineer. Nabiguman ako sa propesyong nasimulan ko, siya naman ang nagpatuloy noon, Papadudot. Nagpaplano na rin siya na magkaroon ng sariling pamilya. Tungkol naman sa tatay ko ay hindi na ito muli pang nagparamdam sa amin, tuluyan na talaga kaming kinalimutan. Pero kahit na ganoon yung nangyari, nakikita ko naman na masaya na ang nanay ko at tanggap na rin niya ang mga nangyari. Papadudot kung nawalan man ng pag-asa na magkasama ulit kami ng tatay ko ay masasabi ko naman na hindi ko binugo ang panganay ko. At kahit madilim yung pinagdaanan naming magama nang minsan kaming maligaw ng landas. Marami pa ring magagandang pangyayari na pinili namin na magbagong buhay. Yung pagmamahal ng isang pamilya ang nagsilbi naming lunas. Doon ko nga napagtanto na kaya naman palang solusyonan ang problema na hindi tinatakasan. Kailangan lang pala ng sapat na tapang para harapin ang mga problema na may katatagan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Sakaling mapili po ninyo ay sobra ko po itong ipagpapasalamat. Maraming salamat po, Papadudot, at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Mabuhay po kayo and God bless sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Karim.